Okay, mga kamista, good evening po sa inyo lahat dyan at nagbabalik po muli ang inyong kamista para magkaroon ng komento o reaction dito po sa isang balita o kung na lumabas tungkol po rito sa kay dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. So medyo mahina lang po boses ko at natutulog na po yung mga kasama ko. Okay mga kamista, pag-usapan natin itong ginawa ni Bong Revilla. So hindi naman po lingid sa ating lahat, hindi naman po kaila sa atin na itong si Bong Revilla ilang linggo na rin po na napag-uusapan o buhat po ng pumutok yung pasabog ni dating DPWH superintendent o yung pinaka-pinuno po nila na si Bunuan, na isinabit po niya ang pangalan nitong si Budut King. Ayan, diretso na natin si Senator Budut King. Nasabit na naman ang pangalan niya. Kung inyo pong matatandaan mga kamista, itong si Bong Revilla sa panahon ni Pinoy ay ipinakulong dahil po sa pagkakadawit niya sa yung scam nila Napoles. Kasama po dyan si Juan Ponce Enrile, sumalangit na ang kanyang kaluluwa, namatay na po yung matanda, si Jinggoy Estrada, at ito nga pong si Bong Revilla, ang ating Budut King. At ito po, ang ginamit po nila rito, pinaka-front nila ay si Napoles. At yan lahat po na iyan ay nakasuhan yan noong panahon ni Pinoy. Nakulong po sila, nakulong po iyan si Bong Revilla. At meron pa nga rin pong usapin na meron pa siyang perang hindi na isasauli. At ito na naman mga kamista, talagang walang kadala-dala itong ating Budut King. Biriin mo naman, sa panahon ni Pinoy, napakulong na siya. Dapat nga magpasalamat na siya kasi pinalabas siya ni Duterte nung panahon ni Duterte dahil naging kaalyado siya. Pero hindi pa rin nagbago ng ugali itong si Mr. Budut. Kasi sablay pa rin. Kasama pa rin siya sa mga taong gumagawa ng mga kabulastugan sa gobyerno. Kasama siya sa nakinabang sa DPWH scam. Yung mga nakikinabang dyan. At milyon din po ang sabit ni Budut King. So yung mga kamista, ang nakakatawa dito, 2 beses na siyang nahuli. 2 beses na siyang nabuko ng mamamayan, nabuko ng gobyerno. Pero hindi po siya nadadala. At ang nakakatawa dito, recently lamang mga kamista, siya ay nananawagan na ipagdasal daw po ang kanilang pamilya. Na ipagdasal daw po siya at ang kanyang buong pamilya dahil po nilabasan na po sila o lalabasan na po sila ng warrant of arrest bago mag-15 ng Disyembre. Ang kasama po diyan na malalabasan ng warrant of arrest ay si dating senator din po na si Grace po, si Jinggoy Estrada, si Chis Escudero, at saka po itong si Ramon Bong Revilla o alias Budut King. Kasama po siya sa mga malalaking isda na lalabasan ng warrant of arrest mga kamista. So eto yun. Parang nakaka-insulto mga kamista. Matapos tayong nakawan, matapos nilang dugasan, matapos nilang kamkamin, nakawan ang taong bayan ng milyon-milyong halaga na inilalagay lamang nila sa bulsa nila. At nagpapakabusog sila sa karangyaan, sa pagpapasarap sa buhay, sa mararangyang pamumuhay, masasarap na pagkain, mamahaling mga sasakyan, magagarang bahay, mamahaling mga damit, kung saan sila namamasyal, kung saan sila pumupuntang bansa. Ang masakit, ninakawan na tayo, nagpasarap na sila sa buhay. Ngayon po, humihiling po itong si Budut King na ipagdasal daw po siya at ang kanyang buong pamilya. Nakakainsulto mga kamista. Nakakainsulto itong
panawagan na ito ni Budot King na sa kabila ng kaniyang ginawa na pagnanakaw sa ating mga mamamayan, na pandurugas sa ating mga mamamayan at nalulubog sa baha. Ngayon, tayong mga naging biktima, tayong mga mamamayan na lumalasap ng hirap ng dahil sa kanilang kagagawan, ay gusto nilang ipagdasal pa natin. Mga kamista, itong si Budot King sa kanyang pahayag na yan, ay lalo akong, reaction lamang po mga kamista. Hindi ko siya binabas, pero ano sa tingin nyo mga kamista? Kasi parang hindi tama, hindi makatao. Hindi po pwedeng ginagamit nila ang Diyos pagdating sa panahon na nagigipit sila. Pero sa panahon na sila'y nagpapasarap, nagpapakalunod sa milyong-milyong perang kinukurakot nila. Nagpapakalunod sila sa mga mararangyang pamumuhay nila. Ang magagara nilang sasakyan, damit, magagara at malalaking bahay, masasarap na pagkain. Tapos pagdadasal natin sila. Ito lang ang masasabi ko mga kamista. Ang aking reaksyon, ipinagdasal naman na siya. Ipinagdasal na po siya ni ni Cara David. At ang panalangin po niya, Lord, sana po mamatay na po ang lahat ng korap sa Pilipinas. So, ganun din po ang aking panalangin. Sana po mamatay na lahat ng mga korap sa Pilipinas. At kasama ka na po doon, Budot King. Dahil winawalang hiya mo kaming mga tao. Winawalang hiya mo ang mga Pilipino. Sa kabila ng pagpapasarap ninyo, sa kabila ng kalokohan ninyo, 2 beses mo nang ginawa, nakuha mo pang manawagan sa mga Pilipinong ipagdasal kayo. Pasensyahan na tayo, pero galit na ang mga tao. Sa tingin ko, ang dasal lang lahat ng mga tao ay katulad din ng dasal ni Cara David, na sana kayong mga korap ay mamatay ng lahat. Mga kamista, ito po ay reaksyon ko bilang isang mamamayang Pilipino. Nagagalit ako dahil winawalang hiya tayo ng mga taong ito. Matapos tayong nakawan, pahirapan sa baha, gusto pa nila ipagdasal pa natin sila. Nakakasuklam ang mga ganitong klaseng tao. Itong si Budot King, ang kasamaan ng taong ito ay sobra-sobra. Wala itong kasiyahan. Bottomless ang kalokohan ng taong ito. Biruin nyo, nakalusot na siya noong una na pinakawalan siya ni Digong sa pagpapakulong sa kanya ni Pinoy. Umulit pa rin. Talagang walang kasawaan sa pagkupit sa pera ng bayan. So mga kamista, ako gusto ko lang malaman kung ano ang inyong opinion. Ano sa tingin nyo itong ginagawa ni Budot King? Karapat-dapat ba siyang ipagdasal? May comment section tayo. Sabihin nyo dyan kung ano ang nasa sa loob ninyo mga kamista. Karapat-dapat ba na ipagdasal si Budot King sa kabila ng kanyang ginawa sa mga mamamayang Pilipino? Pero anyway, mga kamista, ito ay reaksyon lamang ng mga tao na tulad ko na disappointed sa kanilang ginawa. Pero kailangan pa rin natin tandaan na sa paningin ng batas, sila man ay sinampahan ng kaso hanggat hindi na ibababa ang hatol ng hukuman kung sila ay guilty o hindi, sila ay mananatiling mga inosente. Yan po ang batas na tumatakbo sa ating lipunan, kahit sa bansa. So mga kamista, anuman ang ating mga opinyon o reaksyon sa ginawang ito ni Budot King, that is also our rights. Dahil nasaktan tayo, feelings natin yon. Pero, siyempre, igagalang pa rin natin ang kanilang karapatan na ipagtanggol ang kanilang mga sarili sa batas ng hukuman. Kailangan ipakita nila ang mga ebidensya kung talagang sila ay inosente. At sa panahong ito, hanggat hindi na ibababa ang hatol ng husgado, ay mananatili pa rin silang inosente. So mga kamista,
Hanggang dito na lamang at sana mayroon kayong natutunan sa aking sinabi na kahit anong galit natin, kailangan pa rin nating irespeto ang sistema ng batas. Yun nga lang talaga, nakakatawa talaga itong si Budot King. Reaksyon ko lang to ha, pero nirerespeto ko naman, meron pa ring batas na dapat sundin. Nirerespeto natin ang batas na siyang magpapasya kung siya nga talaga ay guilty o hindi. Gayunpaman, magpapasko silang nasa kulungan kung ito ay magkakaroon ng katuparan, kasi sinabi ng ating presidente na bago magpasko, o sinabi ni Remulla ng ating ombudsman na bago magpasko o itong darating na December 15 ay meron ng makukulong talaga na malalaking ulo, malalaking tao. At kasama nga po diyan ay sinabi nila na maaaring itong si Grace po, si Bong Revilla, si Budot King, si Chis Escudero, si Jinggoy Estrada, sila yung mga sinasabing maaaring malabasan na ng warrant of arrest. So mga kamista, hanggang sa muli, subaybayan niyo po ako at sana po ay hindi kayo magsawa sa pagsubaybay sa ating Mr. React. Nagre-react lamang po tayo at nagko-comment sa mga nangyayari. Hindi natin sila binabas, pero tayo'y tao lamang at nagbibigay lamang tayo ng reaksyon at ang ating saloobin. Pero tayong lahat ay rumerespeto sa batas ng tao. Pero siyempre, sa batas ng Diyos, alam natin kung sino talaga ang may kasalanan at may sala, mananagot silang lahat doon sa taas. At itong si Bong Revilla o si Budot King, kung ano man yung hinihiling niya na panalangin, pasensyahan na lang. Kung ano yung dasal ni Cara David, ganun din ang dasal namin para sa inyo. Mabuhay po kayong lahat mga kamista. Hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod. Huwag niyong kakalimutan si Budot King. Pag iyan ay napawalang sala sa susunod na eleksyon, tatakbo po uli iyan. At alam natin kung ano ang intensyon ng taong yan. Kayo na ang humusga. Hanggang sa muli mga kamista. Magandang gabi.